TV. Bobby Aguilar. Kabanata 6. Saglit na nag-alinlangan ang sekretarya, hindi masyadong naiintindihan, ngunit hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Sige, miss, kakanselahin ko kaagad ang imbitasyon ng pamilyang Brown, sang-ayon ng sekretarya. Pagkatapos, nagsimula siyang magtrabaho sa computer. Teka, biglang nagbago ang isip ni Emily Taylor. Isang tusong kinang ang sumilay sa kanyang mga mata, ipadala ang imbitasyon sa kanila gaya ng dati. Ha! Lalong naguluhan ng sekretarya. Kinusot ni Emily Taylor ang kanyang namumuong mga mata at tahimik na bamulong, I wonder kung ano ang magiging ekspresyon nila kapag nakita nila si Bobby Aguilar sa banquet. Ang Dragon Rising Community ay ang pinaka-high-end na residential area sa River City. At ang lugar na iniregalo ni Quillan Taylor kay Bobby Aguilar ay matatagpuan sa gitnang lugar. Sa pagtingin sa mga mararangyang dekorasyon sa silid, medyo surreal ang pakiramdam ni Bobby Aguilar. Hindi ko talaga alam kung anong background meron si Miss Emily. Hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na mapangiti. Gayunpaman, napakalinaw ni Bobby Aguilar na ang mga pabor ay mauubos din. Tanging sa sapat na lakas ay makakamit niya ang paggalang ng iba. Hindi nag-aksaya ng oras si Bobby Aguilar. Naka-cross-leg siya sa sofa, kumakain pumikit, at sa isip niya, mabilis na kumislap ang mga gintong ilaw. Ang mga gintong ilaw na ito ay naglalaman ng hindi maisip na mga medikal na pamamaraan at pamamaraan ng paglilinang. Si Bobby Aguilar ay buong pananabik na nag-browse sa impormasyon, at sa lalong madaling panahon nalaman na ang mga medikal na pamamaraan na ito ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Sa tugatog ng kahusayan, hindi lamang niya kayang pagalingin ang mga tao, ngunit magiging posible ang pagbuhay sa mga patay. Tungkol naman sa mga pamamaraan ng paglilinang, lalo nilang ginulat si Bobby Aguilar. Sa maagang yugto pa lamang ng chi refining, maaaring gumala ang isang tao sa mundo ng walang hadlang. Pagdating sa foundation establishment stage, hindi na sila magapi. Ang kanilang habang buhay ay maaaring pahabain ng daan-daang taon. Habang nagbabasa si Bobby Aguilar, lalo siyang nasa sabik. Nag-aapoy ang mga mata niya sa excitement. Kapag napunta ako sa landas ng paglilinang, ang pamilyang Brown ay magiging wala, kinuyam ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamao, ang kanyang kumpiyansa ay lumalakas. Gary Brown, Sylvia Johnson, teka lang, bakas ng kabaliwan ang mga mata ni Bobby Aguilar. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at nagsimulang sumipsip ng mga enerhiya ng kalikasan sa paligid niya, ayon sa mga pamamaraan sa kanyang memorya. Sumasaklaw sa buong komunidad, ang chi ay dahan-daang nakipag-ugnay kay Bobby Aguilar. Dumaloy ang chi sa mga pores ni Bobby Aguilar patungo sa kanyang dantian, na sumanib sa kanyang hininga. Hanggang sa kinaumagahan ay dahan-daang iminulat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Bumantong hininga siya, hindi man lang pagod, bagkus ay puno ng lakas. Ito ba ang unang layer ng chi refining stage? Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, naramdaman ang masaganang lakas sa loob, lumalim ang kanyang ngiti. Kung ikukumpara sa dating mahinang bersyon ng kanyang sarili, si Bobby Aguilar ay sumailalim na ngayon sa isang kumpletong pagbabago. Sinubukan ni Bobby Aguilar na sumuntok, tinutukan ang isang malaking bato sa tabi niya. Sa isang malutong na putok, ang bato ay agad na naging pulbos. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Bobby Aguilar. Sa ganoong lakas mula pa lamang sa unang layer ng chi refining stage, ano ang mangyayari kung siya ay umunlad pa? Ito ang nagpa-excite kay Bobby Aguilar. Sayang lang at masyadong manipis ang chi sa paligid, napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Pagkatapos ng isang gabi, naubos na ang nakapalibot na chi. Upang sumulong pa, magiging lubhang mahirap. Ayon sa kanyang memorya, maliban sa pagsipsip ng enerhiya ng kalikasan, maaari rin siyang gumamit ng mga halamang gamot. Kung mas matanda ang mga halamang gamot, mas maraming chi ang nilalaman nito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya si Bobby Aguilar na pumunta sa isang botika para bumili ng ilang halamang gamot. Hinalungkat niya ang kanyang bulsa, at natagpuan ang kabuuang $132. Napangiti ito ng mapait kay Bobby Aguilar.
Mula nang ikasal si Sylvia Johnson, ibinigay ni Bobby Aguilar ang lahat ng kanyang kinikita. Ang kanyang allowance bawat buwan ay nakasalalay sa kanyang kalooban. Para sa isang 30 taong gulang na lalaki na magkaroon ng higit sa $100 sa kanyang pag-aari, matatawa ang mga tao sa kanilang mga ulo kapag marinig ito. Mukhang kahit sa cultivation, kailangan ng financial support, sabi ni Bobby Aguilar na may mapait na ngiti. With that, kinuha niya ang pera at lumabas ng bahay. Pagdating niya sa pasukan ng komunidad, isang sasakyang Mercedes-Benz ang hamarang sa kanyang daraanan. Sa sandaling huminto ang sasakyan, lumabas sa kotse sina Gary Brown at Sylvia Johnson. Bobby Aguilar, nakakadiri ka ba? Sinusundan kami. Agad na nagmura si Sylvia Johnson pagkababa niya ng sasakyan. You've signed the divorce agreement and you are still clinging on. What's the point? Puno ng disgusto ang mukha ni Sylvia Johnson. Binigyan siya ni Bobby Aguilar ng malamig na tingin at sinabing, huwag mong purihin ang iyong sarili. Nambobola ko sarili ko. Itinuro ni Sylvia Johnson ang tungki ng kanyang ilong, halos tumawa ng malakas. Iniharang mo ako dito ng madaling araw, at tinatawag mo akong self-important. Malamig na sabi ni Sylvia Johnson. Humakbang si Gary Brown, tinapik ang balikat ni Bobby Aguilar. Anak, si Sylvia na ang babae ko. Kung maglakas loob kang asarin siya ulit, babawiin ko ang mga paa mo. Understand? Nang aasar na sabi ni Gary Brown. Pagtingin sa walang hiyang mag-asawa, nakaramdam ng pagkahilo si Bobby Aguilar. Hindi niya moari kung paano siya nakasama ng 3 taon na kasama ang napakasamang tao. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at malamig na sinabi, huwag kang mag-alala, wala akong interes sa ganoong basura. Itago mo ito sa iyong sarili. What the fuck did you just say? Sinong sinabi mong basura? Sa sobrang galit ni Sylvia Johnson ay halos sumabog, sumisigaw na parang shrew. Agad na sumulong si Gary Brown para harangan ang daan ni Bobby Aguilar. Mabagsik ang mukha, sinabi niya, Bobby Aguilar, humihingi ka ba ng kamatayan? Binabalaan kita, lumuhod ka at humingi ng tawad sa asawa ko ngayon, o babaliin ko ang iyong mga binti. Itinulak ni Bobby Aguilar ang kamay ni Gary Brown, ikinuyong ang kanyang mga kamao at malamig na sinabi, bibigyan din kita ng pagkakataon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin, at hindi ko ito hahawakan laban sa iyo. Kabanata 7. Nang marinig ang mga salita ni Bobby Aguilar, natigilan si Gary Brown, pagkatapos ay humagalpak sa tawa. Babe, narinig mo ba ang sinabi nitong damas? Gusto niya daw akong bigyan ng chance, hahaha. Tawa ng tawa si Gary na halos sumakit ang tiyan. Hindi rin napigilan ni Sylvia Johnson na mangungutya, Bobby, isang araw na lang, at sinipa ka ng asno sa ulo. Nakalimutan mo na ba kung paano ka nabugbog kahapon? Hindi nagpaliwanag si Bobby, malamig niyang tinitigan si Gary at inulit, Gary Brown, ito lang ang bibigyan ko ng pagkakataon. Napakamot ng tenga si Gary at sinabing, anong sabi mo? Sabi ko, lumuhod at humingi ng tawad sa akin, ako. Layuan mo ang iyong ina. Hindi pa tapos magsalita si Bobby nang marahas siyang binato ni Gary ng suntok. Gayunpaman, hindi man lang nahawakan ng kamao ni Gary si Bobby nang hampasin ito ng kamay ni Bobby, dahilan para lumipad siya. Malakas na nontog ang katawan niya sa pader. Napalunok si Sylvia, halos hindi makapaniwalang totoo iyon. Paanong si Bobby Aguilar, isang lalaking walang lakas na magsalo ng manok, ay may ganoong kapangyarihan? You mo hearth. Looking for death. Nagpumiglas si Gary na bumangon sa lupa at muling sumugod kay Bobby. Malamig ang ekspresyon ni Bobby at agad niyang sinipa si Gary sa tiyan. Sa sipa na iyon ay hindi na makabangon si Gary. Nagluwa siya ng isang subo ng dugo, at ang matinding sakit sa kanyang puson ay na-distort ang kanyang mukha. Tumingin si Bobby sa sarili niyang mga kamay, labis na nasa sabik. Mukhang totoo ang lahat ng ito. Tuwang-tuwa si Bobby. Habang nakahiga si Gary sa lupa, ilang beses niyang sinubukang bumangon ngunit hindi siya makatayo. Ayaw ni Bobby na magkaroon ng masyadong kontak sa ganoong basura, kaya malamig niyang tinitigan si Gary at sinabing, huwag mo na akong pakialaman.
Sa mga salitang iyon, tumalikod si Bobby at umalis. Hanggang sa nakaalis na si Bobby ay hindi na ito napigilan ni Sylvia. Sabik siyang lumapit kay Gary at nag-aalalang nagtanong, "Mahal, okay ka lang ba?" Lubhang pangit ang mukha ni Gary, nagtakip siya ng ngipin at marahas na nagsalita, "I'm gonna cripple him. I swear I'm gonna cripple him." Bisitahin ang no.vlin.com para sa pinakamagandang karanasan sa pagbabasa ng nobela. Kinuha ni Bobby ang kanyang $100 at tumingin sa lahat ng parmasya sa River City, ngunit sa kaunting pera, halos lahat ng nabibili niya ay mga tuyong damo. Isang hakbang lang ang kaya kong gawin. Bumaba ang tingin ni Bobby sa mga lantang damo sa kanyang kamay at mahinang bumantong hininga. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang telepono ni Bobby. Nang kunin niya ito, nalaman ni Bobby na si Sylvia talaga ang tumatawag. Nanlilisik ang mga mata ni Bobby sa pagkasuklam, sinagot niya ang tawag at malamig na sinabi, "Anong gusto mo?" Ngumisi si Sylvia sa kabilang dulo, "Bobby, you really have some balls, even daring to hit Gary Brown. Let me tell you, you better come and apologize to Gary right away, or else." Ayaw makinig ni Bobby sa kalokohan niya kaya ibinaba na niya ang tawag. Natigilan si Sylvia sa kabilang dulo, namumula ang mukha sa galit, at sinabi niya, "Naglakas loob itong bitiin sa akin." Nagngangalit si Sylvia at muling tumawag. "Anong gusto mong sabihin?" Naiinip na tanong ni Bobby. Nagnganga si Sylvia at sinabing, nahanap na ni Gary si Ray Walters, "Teka lang, siguradong mapalayan ka ni Ray." Pagkasabi noon ay ibinaba muna ni Sylvia ang tawag. Hindi maiwasang mapangiti ng konti ang mukha ni Bobby. Si Ray Walters, na kilala rin bilang Big Tiger, ay may malaking reputasyon sa River City. Sa loob ng maraming taon, nakipagsabwatan siya sa mga developer ng real estate, na kumikita. Ngayon, mayroon pa siyang malaking grupo ng mga thugs sa ilalim niya. Hindi pagmamalabos na sabihing walang sinuman sa River City ang gustong saktan si Ray Walters. Marahan na bumantong hininga si Bobby at bumulong, "Masyadong mahina pa rin ang lakas ko ngayon, kung hindi ko na kailangang matakot kay Ray Walters." Iyon ay sinabi, Bobby ay walang pagpipilian ngunit upang gawin ang mga bagay sa isang hakbang sa isang pagkakataon. Sa kabilang kamay, si Emily Taylor ay nakaupo sa kanyang manor, humihigop ng tsaa. "Miss, 3 araw na lang gaganapin ang ating handaan, ito ang listahan ng mga dadalo na inihanda ko, pakitingnan." Iniabot ng sekretarya ang isang listahan kay Emily Taylor. Kinuha ni Emily ang listahan. Sa listahan, bukod sa mga negosyante ng River City, mayroon ding mga malalaking mula sa Choiseul. "Magdagdag ka pa ng isang tao." Biglang sabi ni Emily. Ang sekretarya ay pansamantalang nagtanong, "Miss, ang taong gusto mong idagdag ay Bobby Aguilar." Sagot ni Emily na may malabong ngiti. Nang marinig ang pangalang ito, tila hindi kaaya-aya ang mukha ng sekretarya. "Miss, hindi naman siya businessman." Maingat na sabi ng sekretarya. Walang pakialam si Emily. Walang pakialam niyang sinabi, "Kung sasabihin kong siya nga. Hindi lang si Bobby ang gusto kong dumalo, pero gusto ko rin siyang makilala ng lahat sa River City. Gusto kong malaman ng lahat sa River City na si Bobby Aguilar ay pag-aari ko." Emily Taylor. Kabanata 8. Simple lang ang intensyon ni Emily Taylor sa paggawa nito. Gusto niyang itulak si Bobby Aguilar sa spotlight sa River City. Gayun din, upang ipaalam kay Sylvia Johnson na si Bobby ay hindi isang talo. Siyempre, kung hindi kaya ni Bobby ang pressure, natural na susuko si Emily sa kanya. Kinagabihan, handa nang umuwi si Bobby, dala-dala ang isang tambak ng mga halamang gamot. Nang marating niya ang pasukan ng kanyang kapitbahayan, nagulat si Bobby nang makitang nakatayo roon si Emily Taylor. Nakasuot siya ng puting damit, ang mahaba niyang buhok ay nililipad ng banayad na simoy ng hangin, dahilan para hindi makatiis ang sinumang madaanan na muling sumulyap. Nang makita ito, nagmamadaling tumakbo si Bobby. "Miss Emily, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Bobby. Inilibot ni Emily Taylor ang kanyang mga mata at sinabing, "Siyempre, nandito ako para makita ka."
Ito ay nagparamdam kay Bobby na medyo nambobola. Napakamot siya sa ulo, hindi alam kung paano itutuloy ang usapan. Ano yang nasa kamay mo? Sa sandaling ito, tiningnan ni Emily ang mga halamang gamot sa kanyang kamay. Ito yung binili kong Chinese medicine, sagot ni Bobby. Inabot ni Emily at kinuha ang mga halamang gamot sa kamay ni Bobby, pabirong sinabi, ano ito? Dr. Bobby, sinong gagamutin mo? Napakamot ng ulo si Bobby at ngumiti, not hurting anyone, I don't know how to explain it to you. Naamoy ni Emily ang mga halamang gamot at tumawa, mukhang nawala ng potency ang mga halamang ito, ha? Bakit mo pa binili? Ibinuka ni Bobby ang kanyang bibig, hindi alam kung paano magpapaliwanag kahit sandali. Walang pambili. Iminulat ni Emily ang kanyang mga mata, na parang nakikita sa kahihiyan ni Bobby. Tinanggaw-tango ni Bobby ang kanyang ulo, mukhang sobrang awkward. Humalaklak si Emily, at casual na itinapon ang mga halamang gamot sa basurahan. I'll give you some another day, nakangiting sabi ni Emily. Nagmamadaling umiling si Bobby, hindi, Miss Emily, marami na akong utang sa iyo. Umikot ang mata ni Emily, maaari mo akong bayaran kapag yumaman ka sa hinaharap. Napangiti si Bobby, paano kung hindi ako yumaman? Kalokohan, tinapik ni Emily ang ulo ni Bobby. I think you will definitely be extraordinary in the future. Ang malaki at matubig na mga mata ni Emily ay matamang nakatitig kay Bobby, ang titig nito ay mukhang sinsero. Hindi nito napigilan ang bahagyang pag-ambon ng mga mata ni Bobby na halos lumuha. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, halos lahat ay natukoy na si Bobby ay isang walang kabuluhang talunan. Wala pang umafirm sa kanya ng ganito dati. Ngayong narinig ang mga salita ni Emily, si Bobby ay tunay na nagpapasalamat. Miss Emily, thank you, kinusot ni Bobby ang mga mata, puno ng emosyon ang mukha. Biro ni Emily, hindi dapat madaling umiyak ang mga lalaki, alam mo. Sige. Mariing tumanggo si Bobby. Maya-maya lang, may minivan na biglang tumakbo mula sa malayo. Tuloy-tuloy na huminto ang sasakyan sa harap ni Bobby, at pagkatapos ay tumalon palabas ang mahigit 100 lalaki na may mga butute sa kanilang mga kamay. Nangunguna sa kanila ang isang kalbong nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kakaibang peklat sa kanyang mukha. Ang lalaking ito ay ang kasumpa-sumpa na si Ray Walters, aka Brother Tiger, sa River City. Miss Emily, mauna ka na, mabilis na tumingin si Bobby kay Emily. Tumingin si Emily sa mga taong ito na hindi nagpapakita ng anumang takot. Nandito ba ang mga taong ito para sa iyo? Puno ng kuryosidad ang mga mata ni Emily. Nag-aalalang sabi ni Bobby, Miss Emily, magpapaliwanag ako mamaya, go lang. Tumawa si Emily, nako, babae ako, wala silang gagawin sa akin. Si Bobby ay labis na nababalisa, hindi sinasadyang inilagay si Emily sa likuran niya. Nang makita ang mga kilo ni Bobby, hindi napigilan ni Emily na makaramdam ng kaunting init sa kanyang puso, at lalong bumuti ang kanyang impresyon kay Bobby. Nagtago siya sa likod ni Bobby ng ganoon, palihim na pinagmamasdan ang mga taong ito. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Ray Walters ang kanyang mga tauhan na naglalakad papunta kay Bobby. Hinawakan niya ang isang baton, pinalaki si Bobby pataas at pababa, at nagtanong, so ikaw ang nakita kay Gary Brown. Huminga ng malalim si Bobby at sinubukang magsalita ng hindi humble o mayabang, pinagalitan niya muna ako. Ray Walters impatiently said, cut the bullshit, kasalanan mo kung sinaktan ka niya, dapat tanggapin mo na lang. Malamig na sabi ni Bobby, walang ganyan sa mundo. Ha ha ha. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Ray Walters at ang kanyang barkada. Bro, may problema tong lalaking to, right? Reason. What fucking dog shit reason? Eksakto, ang ating Kuya Tiger ang dahilan. Tinapik ni Ray Walters ang balikat ni Bobby at nginisyon, anak, sabihin ko sa iyo, kung sino ang may pinakadakilang kakayahan ng dahilan. Bakas sa mukha ni Bobby ang galit, ngunit sa pagharap sa mahigit 100 tao, wala siyang nagawang lumaban.
Tumingin si Ray Walters kay Bobby ng mapaglaro, ngumiti, paano ito, lumuhad ka at yumuko sa akin, at baka isipin kong iligtas ka. Paano? Subaybayan ang kasalukuyang novel sa novel.com. Binalik ni Bobby ang tingin kay Ray Walters, galit na sumigaw, in your dreams. Panaginip. Mabilis na nanlamig ang mukha ni Ray Walters. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at agad na naglakad pasulong ang kanyang mga tauhan. Baliin ko ang mga paa mo, papaluhod ka habang buhay. Umungol si Ray Walters. Kakayanin mo ba kung papaluhod mo siya? Maya-maya lang ay may narinig na boses ng isang babae mula sa likuran ni Bobby. Kaagad pagkatapos, nakita si Emily na nakilala kay Ray Walters ng mapaglaro. Namutla si Bobby nang marinig ito, at sinabing, Ray Walters, nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin, wala siyang kinalaman dito. Miss Emily, umalis ka na talaga. Medyo panik na sabi ni Bobby. Umiling si Emily, malamig na nakatitig lang kay Ray Walters. Pagtingin kay Emily sa harapan niya, mariing kinusot ni Ray Walters ang kanyang mga mata. Nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Emily, ang kanyang mukha ay agad na naging sobrang pangit, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Kabanata 9. Ang mukha ni Emily Taylor, pinalamutian ng mahinang ngiti. Pero itong ngiti sa mga mata ni Ray Walters, nakakatakot. Hey, this lady looks pretty good. What do you say, should we have some fun? Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang isa sa mga tagasunod ni Ray. If you dare touch her, papatayin kita. Galit na sigaw agad ni Bobby Aguilar. Haha, Ray, narinig mo ba ang sinabi niya? Hindi alam ng batang ito kung ano ang makakabuti sa kanya. Ray, ang ganda talaga ng sisiw na ito, magsaya tayo. Isang grupo ng mga tagasunod ang matako na tumingin kay Emily Taylor. Malamig ang mukha ni Emily Taylor, walang sinasabi, tahimik lang na nanunood kay Ray Walters. Dahil sa malakas na aura, maging si Bobby Aguilar ay nakaramdam ng tensyon. Pinunasan ni Ray Walters ang pawis sa kanyang noo. Bigla siyang tumalikod at sinampal sa mukha ang isa niyang tagasunod. Umuwi ka na. Galit na nagmura si Ray. Ang ibang mga tagasunod ay tumitig sa hindi makapaniwala. Anong meron kay Ray? Bakit bigla siyang nawalan ng galit? Si Emily Taylor ay malamig na tumingin kay Ray Walters at mahinang nagsabi, Ray Walters, ang iyong mga tao ay siguradong may malaking lakas ng loob. Nang walang dalawang isip, lumuhad si Ray Walters sa lupa na may plop. Ang nanginginig niyang mga labi ay nagsabi, ikaw. Makakatiyak ka, pupunitin ko ang kanyang bibig. Ngumuso si Emily Taylor, ano ang tungkol sa iyo? Sabay-sabay na nanginig ang katawan ni Ray Walters. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naglabas ng kutsilyo sa kanyang bulsa. Walang sabi-sabi, marahas niyang sinaksak ito sa sariling hita. I was wrong, I didn't know Bobby Aguilar was your man, please spare my life. Ray Walters, bearing the pain, said with a horror-struck face. Si Emily Taylor ay malamig na sumulyap sa kanya at pinagalitan, get lost. Oo, aalis na ako. Nagpumiglas si Ray Walters na bumangon sa lupa, kinaladkad ang halos baldado niyang binti, at gumapang papasok sa sasakyan. Gulat na napanganga ang kanyang mga tagasunod, at walang lakas ng loob na magbitaw ng salita, nagmamadali silang sumunod. Umalis ang sasakyan, at bumalik sa kalmado ang pasukan. Bakas sa mukha ni Bobby Aguilar ang pagtataka. Blonde kanyang tinitigan si Emily Taylor, na may ipo-ipo ng emosyon sa kanyang puso. Sino sa mundo itong si Miss Taylor? Bakit takot na takot si Ray Walters sa kanya? Anong problema? Bumalik si Emily Taylor sa kanyang mapaglarong kilos. She tiptoed and patted Bobby Aguilar's head with a smile, paano ka nagkaroon ng problema sa isang tulad niya? Mapait na ngumiti si Bobby Aguilar, masyadong komplikadong ipaliwanag sa ilang salita. Oh, tila nawala sa pag-iisip si Emily Taylor. Na-update mula Nob Elban. Miss Taylor, tinulungan mo na naman ako, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Emily Taylor, well.
Paano ito? Tinatrato mo ako ng pagkain, okay. Natigilan si Bobby Aguilar, at saglit siyang napatulala. Maraming beses siyang tinulungan ni Emily Taylor, lahat para sa simpleng presyo ng pagkain. Hindi ba okay? Nang makitang hindi sumagot si Bobby, nagpatuloy si Emily Taylor sa pagtatanong. Sa wakas ay bumalik si Bobby Aguilar sa kanyang katinoan. Mabilis siyang tumango, okay, pero wala akong pera, may niluluto lang ako. Ayos lang, hindi ako mapili. Ngumiti si Emily Taylor. Kaya naman, sabay silang naglakad pa uwi. Sa kabilang banda, dumating na si Ray Walters sa ospital. Ray, sino naman yung babaeng yun? Bakit takot na takot ka sa kanya? Oo, kahit anak siya ng Lord of River City, hindi naman dapat ganito kaseryoso diba? Pangit ang mukha ni Ray Walters, puno ng takot. Sa harap niya, kahit ang Lord of River City ay maaari lamang maghatid ng tsaa at magbuhos ng tubig. Pinunasan ni Ray Walters ang kanyang noo at medyo natatakot na sinabi. Nasaksihan niya ang mga nangungunang figure mula sa chisel na yumuyuko at nag-scrape sa harap ni Emily Taylor. Nakita niya ang eksaktong naranggo ng mga tao sa River City, hindi kwalipikadong makipag-usap sa kanya. Siya kaya ang taong iyon mula sa capital city. Mukhang may nahulaan ang isa sa mga tagasunod ni Ray Walters. Pinilit ni Ray Walters ang mapait na ngiti, puno ng desperasyon, may problema tayo, malaking problema sa pagkakataong ito. Sa Dragon Rising Community Villa sa gitna. Personal na nagluto si Bobby Aguilar, gumawa ng 2 mangkok ng noodles at isang maliit na ulam ng atsara. Noodles lang naman sa bahay, sana wag kang mag-alala. Dinala ni Bobby Aguilar ang noodles kay Emily Taylor. Huminga ng malalim si Emily Taylor, pagkatapos ay sinabi ng tuwang-tuwang, "Wow, it smells amazing." Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar, medyo nahihiya. Ang pagiging stay-at-home na asawa para sa pamilya Johnson sa loob ng 3 taon, ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto ay kahanga-hanga, kung hindi man perpekto. Tinapos ni Emily Taylor ang mangkok ng noodles na may malaking kasiyahan. Pinunasan niya ang kanyang bibig at binigyan ng malaking thumbs up si Bobby Aguilar, at sinabing, "Napakagandang sorpresa mo. Hindi ko inaasahan na napakasarap mong magluto." Napangiti ng mapait si Bobby Aguilar, ano ang silbi ng taong marunong magluto? Kung hindi siya kumita, isa pa siyang walang kwentang basura. Ang mga salitang ito ang sinabi ni Sylvia Johnson kay Bobby Aguilar ng higit sa isang pagkakataon. Sino nagsabi? Ngunit binigyan ni Emily Taylor si Bobby Aguilar ng hindi pagsang-ayon na tingin. Ang paggawa ng pera ay hindi kailanman ang pamantayan sa paghusga sa isang tao. Seryosong sabi ni Emily Taylor. Natigilan si Bobby Aguilar. Hindi siya makapaniwalang may taong magpapatibay sa kanya ng ganito. Hindi rin siya makapaniwala na may babaeng katulad ni Emily Taylor sa mundo. Medyo nalasing si Bobby Aguilar dahil sa matinding kaibahan ng dalawa. Pambihirang babae ka talaga. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapasigaw. Natatangi ka rin. Ngumiti si Emily Taylor. Sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang tono, itinuro ang kanyang walang laman na mangkok, nakangiti, "Pwede ba akong kumuha ng isa pang mangkok, mangyaring?" Nagulat si Bobby Aguilar at nagmamadaling tumango, "Sige, gagawin ko kaagad." Kabanata 10. Nang gabing iyon, kumain si Emily Taylor ng 3 buong mangkok ng noodles bago siya umalis, nasiyahan. Sa baba, may nakaparadang itim na Maybach. Ipinadala ni Bobby Aguilar si Emily sa pasukan at pinanood siyang pumasok sa kotse at umalis. Pagkaalis ni Emily, tumingin si Bobby sa direksyon kung saan siya nawala ng matagal. May hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. "I must be falling for her," naisip ni Bobby na tahimik. Pero hindi nagtagal, pilit na umiling si Bobby. Bilang isang diborsyado na lalaki, paano siya magiging karapat-dapat sa isang namumukod tanging tulad ni Emily? Sa kotse, nabawi ni Emily ang kanyang karaniwang pagwawalang bahala, nakikinig sa ulat ng sekretarya sa kanyang panig. "Miss, nakahanda na po ang mga imbitasyon, at bukas na po sila formal na ipapadala," the secretary said. Tumango si Emily, at biglang sinabi, "Bukas,
tulungan mo akong bumili ng isang batch ng mga dekalidad na halamang gamot at ipadala ito kay Bobby. Nang marinig ito, medyo hindi maganda ang mukha ng sekretarya. Miss, alam kong hindi ko dapat sabihin ito, pero kung alam mong hindi dapat, then shut up. Malamig na putol ni Emily sa sekretarya. Sa mapait na ngiti, sumuko na lang ang sekretarya. Tandaan mo lang, kumuha ng top-grade herbs. The older, the better, paalala ni Emily. Yes, miss, napabuntong hininga ang sekretarya sa loob. Hindi niya maintindihan kung paano makuha ng isang taunan na tulad ni Bobby ang pabor ni Emily. Ang balita tungkol sa pamumuhunan ng pamilya Taylor sa River City ay kumalat na sa buong lungsod. Ang nalalapit na piging ay naging headline pa ng River City News. Sa isang iglap, halos buong River City ay tinatalakay ang bagay na ito. Sa tirahan ng pamilya Johnson, si Gary Brown ay tila naging isang pinarangalan na panauhin sa Johnsons. Kamakaway ng pulang imbitasyon sa kanyang kamay, matagumpay niyang sinabi, "Nakikita mo ba kung ano ito?" Excited na kinuha ni Sylvia Johnson ang imbitasyon at sinabing, "Babe, you are amazing." Walang pakialam na sinabi ni Gary, hanggat makakatrabaho natin ang pamilya Taylor, hindi problema ang pag-alis sa River City. Binuksan ni Sylvia ang imbitasyon, tumingin ng mabuti, at napabulalas, "Mahal, bakit ang pangalan ko sa imbitasyon na ito?" Kinuha ni Gary ang imbitasyon at sinulyapan ito. Sa katunayan, mayroong dalawang pangalan na nakasulat dito, Gary Brown at Sylvia Johnson. Bahagyang kumunat ang noo ni Gary. Bakit iimbitahan ng pamilya Taylor si Sylvia? Anong mga kwalipikasyon ang mayroon ng pamilya Johnson para makadalaw sa piging na ito? Honey, nakatulong ka siguro? Excited na tanong ni Sylvia. Bagamat medyo naguguluhan si Gary, sinabi pa rin niya, "Syempre, partikular kong hiniling sa pamilyang Taylor na idagdag ang iyong pangalan." Honey, ang galing mo. Excited na hinalikan ni Sylvia ang pisngi ni Gary. Brenda Johnson chimed in happily, "Gary is really capable. Unlike some people na marunong lang magluto at maglaba." Ang ilang mga tao ay tumutukoy kay Bobby Aguilar, "Syempre. Wag mo na siyang babanggitan sa masayang araw. Nakakainis." Malungkot na sabi ni Sylvia. Mabilis na tinakpan ni Brenda ang kanyang bibig at tumawa, "I'm sorry. I said something wrong." Ang buong River City ay tinatalakay ang bagay na ito. Mula sa mayayamang pamilya hanggang sa mga ordinaryong mamamayan. Si Bobby lang ang walang pakialam sa pangyayaring ito. Sa sandaling ito, ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ay upang gamitin ang kanyang sariling lakas. Umupo siya sa looban, maingat na binabasa ang mga kaugnay niyang alaala. Kung maaari kong ganapin ang isang chi gathering pill, maaari akong makalusot sa second layer chi refining stage sa lalong madaling panahon, naisip ni Bobby sa kanyang sarili. Ang chi gathering pill ay ang pinakasimpleng pill sa mga pamamaraan ng paglilinang, na may napakababang mga kinakailangan para sa mga halamang gamot, na ginagamit itong pinakaangkop para kay Bobby ngayon. Bagamat isang hakbang ang layo mula sa una hanggang sa ikalawang layer ng chi refining, ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawa ay napakalaki. "Sayang naman at naubusan ako ng pera." Tiningnan ni Bobby ang kanyang mga bulsa at mahinang bumantong hininga. Matapos mag-isip, nagpasya siyang maghalungkat sa basurahan para hanapin ang mga halamang gamot na binili niya kahapon. Nang makarating siya sa entrance ng residential area, maghahalungkat na sana si Bobby sa mga basura nang may humantong itim na Bentley sa kanyang harapan. Nakita ni Bobby ang 4 o 5 lalaki na naka-black suit na lumabas ng sasakyan. Ang lalaking nangunguna ay ang sekretarya ni Emily. Naalala siya ni Bobby kaya agad siyang lumingon at magalang na binati. Ngunit nagyayelo ang mukha ng sekretarya, puno ng paghamak ang mga mata. "Ito ang mga halamang gamot na ipinadala sa akin ni Miss," malamig na sabi ng sekretarya. Ang 4 na bodyguard sa likod niya ay tig-isang may bitbit na isang malaking bag ng mga halamang gamot. Tuwang-tuwa si Bobby. Nagmamadali niyang sinabi, "Paki-thank you kay Miss Emily para sa akin. Ibabalik ko talaga ang pabor na ito." "Ibalik mo. Sa ano, walang kwentang basura ka." Ngini siya ng sekretarya.
Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby. Sinubukan niyang mapanatili ang pagiging magalang at sinabing, dahil wala ako ngayon ay hindi ibig sabihin na palagi akong magiging sobrang down at out. Hahaha. Nang marinig ito ng sekretarya ay hindi napigil ang mapatawa. Anak, hindi ko itinatanggi ang iyong kinabukasan, ngunit kahit na binigyan ng oras, anong magagandang tagumpay ang maaari mong makuha? Nang aasar na sabi ng sekretarya. Maging mayaman. Pinakamayamang tao sa River City. O pinakamayamang tao ni Chozo. Kumunot ang noo ni Bobby, anong ibig mong sabihin? Ngumuso ang sekretarya at sinabing, kilala mo ba kung sino ang ating miss? I don't know, malamig na sabi ni Bobby. Ang alam ko ay mabuting tao siya, mahinahon ngunit mapilit na sagot ni Bobby. Ngumisi ang sekretarya, kung gayon, sabihin ko sa iyo. Ang miss namin ay ang prinsesa ng pamilya Taylor ng Capital City. Siya ang hiyas ng pamilya. Siya ang paboritong apo ni Mr. Taylor. What makes you think na may karapatan kang lapitan siya?